Hello po sa mga ito po sa mga nag-aabang po dito sa ano na 'to, sa update ng project namin na 'to. Akala niyo 'di na namin tinampos 'no, charot. Ano, bale ito na po yung natapos namin dito sa ano, sa Acacia po. Bale yung ano na po na 'to is, overall improvement po. Bale ito pong sa labas, so kung ano ang ano po ma-recall ko lang po yung unang kita ko nito ng kanilang plan is open area po 'to. So, open area yung kabila. Akala ko dun sa plan may bubong siya lahat, nakatago lang. So, ito pala ay yung pala wala. Then ngayon nung pinaano ni ma'am, yung half lang ang kanyang pinabubungan para po maging, tambayan niya or yung siesta time niya diyan siya tatambay. Ta's yung kabila po na 'yan is open area lang po. So, 'pag sinabi pong open area wala pong bubong. Kasi po ang ano ni ma'am diyan, maghahalaman nga daw po siya. So, para pasok pa rin po yung ulan. So, yung half din po niyan is naka-gravel lang po. So, nilagyan lang namin siya ng gravel. So, bale po dito ang ginamit po naming gate is yung tubular po na 1x2 at saka yung sa frame, yung frame, yun lang po yung medyo nilakihan namin. Then dito po, kasi naglagay na rin kami ng roofing, nilagyan na rin po namin siya ng kisame. Din yung nakita niyo pong wire na yun sa dulo is abang po yan para po sa CCTV ni sir. Then ito po, yung nakikita nyo yan is yan po yung manhole. So nandyan po talaga yung pinakadulo nung connection ng para po sa drainage nila. Kasi po dito sa labas is wala na po siya diyang abang. Ang nandyan na lang po is yung para sa water line at saka yung kuryente po. So hanggang dito lang po kung bakit po magtaka kayo bakit nasa loob po yung manhole. So hindi naman din namin po malipat na doon sa labas kasi nga po hanggang diyan lang yung connection niya. So pinutol ko siya, lagi yan na rin po ang naging solution ko diyan para po hindi pumasok yung amoy sa loob. Then pag may bara sa loob, makikita nila diyan kung saan kung barado dun sa loob, makikita nila diyan kasi syempre hindi tatagos hanggang diyan yung tubig. So yan po, ayan nakita niyo yan na tinuro ko is yung ano po yan, yung PVC pipe na para sa tubig ulan. Then ito po, yung grills na dating sa bintana. So, ano ni sir, pina-save. Inalis lang namin yung mga salamin. Then, yun po, binalik namin yung grills. Then, yan po yung water line na yan. Kung bakit po nakaangat, baka pumunta kayong iba, hindi naman nilubog. So, may ano kasi yan, may purpose. So, inano ni sir talaga yan kasi nga, lalagyan nila ng water filter. Then, yan pong nakikita yung downspout na yan. Nakabaon po yan sa ilalim. Nakakonect din po yan papunta dito sa may manhole na yan. Para po, pag umulan man, hindi dyan babaha. Kumbaga, yung natural na patak lang ng ulan, yung papatak dyan sa mga graba. Nung ilalim niyan kasi, saktuhan lang. Kasi yung pinakailalim din, yung nandyan din na part, nakalagay yung kanilang safety. So, kung magpa-sip-sip man o magpaano man sila, sir, alisin lang nila yung graba din, iangat yung takip. Yung flooring pala dito sa labas is ang ginamit namin is rough na 60 by 60 na tiles. Pagdating po sa tiles, sa kulay po ng pintura, galing po yan lahat kay client. Basta po pasok dun sa budget na napag-usapan namin. So, sila po ang pipili ng kulay, pati po sa design. So, sa kanila po yan. Hindi po yan sa amin galing kasi po magkakaiba po kasi tayo ng gusto eh. Kaya kung mapansin nyo parang yung sabi ng iba parang wala daw kaming yung parang uniformity sa gate, hindi kasi sa amin ano yan eh, hindi kasi sa amin yan nanggagaling yung mga designs at saka kulay. Talagang sa kliyente namin yan kasi iba-iba naman po tayo ng preference or yung gusto sa buhay. So, yun lang po. So, bali dito po, 60 by 60 rin po na tayo sa ginamit namin ng gloss. Then, dito sa ilalim ng hagdan sa pinalagyan nila ma'am ng storage area. Then, ito po, patungan ng TV. Tapos, pinaanuhan lang ni ma'am ng saksakan sa ilalim. Then dito po sa loob kasi talagang plain storage area lang talaga yan. Ang pinalagay ni sir, nilagyan lang namin siya ng ilaw para po hindi siya madilim sa loob. Kasi nga, syempre pag pumasok ka, hindi naman siya ganun kadilim, pero at least may okay pa rin. May switch naman po yung ilaw. So, nakadepende naman po sa inyo kung pailawin yun. So, pagdating po dito sa mga bintana po, ang mapansin nyo po is hindi po kami gumamit ng sliding. So,
Ayon na rin po yan sa gusto ng aming kliyente kasi po mas gusto niya yung Jalo Plus kasi nga po pag open lahat, talagang pasok po 100% ang hangin papasok po. Hindi po kagaya ng sliding na pag binuksan mo yung kabila, so kabila lang siya ang pwede mo, yung kabila lang lagi ang pwede mong buksan. So yung kalahati ay sarado, 50% na sarado. So yan kasi talagang din kung mapansin nyo dito, laging ginagawa dito is bar counter. Sila sir naman iba. Talagang pinalagyan nila dito ng bintana. Yun nga, which is yung mahaba na yan. Jalo Plus din. Kasi para open area kasi yung likod. So wala ding bubong. So yung hangin dito talagang tagusan. Kumbaga yung pagpasok ng hangin sa harap, lalabas din siya dito sa likod or it's either sa likod, lalabas sa harap. So mas okay po talaga. Tinaasan ko lang ng konti sa baba kasi para po yung tubig, ulan, hindi agad ampias ng pagganon. So medyo inangat ko ng konti kasi mga dalawang po yan, mga dalawang hollow blocks. So dito po sa CR wala po kami diyang ginalaw. So hindi ko na mabuksan kasi pinaiwan ko diyang kila sir yung gamit nila. So pinala ko sa kanila, pinadala ko yung susi. Wala kaming ginalaw, kundi naglagay lang kami ng kisame, ilaw din, pininturahan po namin. At is po yung kanilang CR. Din dito po gumamit po kami ng 60 by 60 sa kanilang tiles sa kitchen counter. Din dito po sa baba, inangat ko na po yung ilalim ng lababo. Kasi inano ko na kung sakali pong mag cabinet. So nakaangat yung ng cabinet nila sa flooring. Para po yung dumi sa flooring di naman papasok sa loob kasi angat siya. Then dito po kahit po naka-slab to, nilagyan ko po siya ng kisame para po yung ilaw pag naglagay po sila dito ng cabinet, ma-adjust po nila kasi ito po sa ngayon nakasentro po ito. Kinuha namin kabilaan yung sukat din ginitna namin. So pag naglagay sila ng ng cabinet, hindi na po yan gitna. So may chance na pwede nila ilipat, igitna ulit based dun sa sukat ng ng kanilang cabinet, yung sa space. Kasi nga, may kisame siya. Hindi kagaya nung sa slab mo, yung slab lang, kung ano po yung kinabit na ilaw doon, hanggang doon na lang po yun. So, dito po, ni-request ni sir na maglagay ng pilapil. Pilapil kasi ang term in chat. So, kaya namin siya nilagyan ng ganyan kasi po, yung sa baba, hindi ko na siya maibaba talaga. Yung sa likod, hindi ko na siya maibaba talaga yung elevation niya kasi nga, mataas yung ang abang ng tubig na magpo-flow palabas. So hindi ko siya pwedeng ibaba na kasi pag binaba ko, bababa din yung mga tubo kung yung para sa floor drain, sa laundry, para sa lababo, para sa tubig ulan. So mas mababa siya kaysa dun sa abang na tubo palabas. So hindi pwedeng ganun kasi nga mag-iimbak muna yung tubig pag na-reach niya yung mataas na palabas na tubo, saka lang siya magpo-flow. So dapat kasi wala talagang nakaimbak na tubig diyan para po wash out lang lahat palabas. So dito po ang ginamit namin dito na na sink is yung single lang po. Lahat naman po yan ay ayon sa ng aking kliyente. So yan po yung manhole. So pwede po nila yan iangat kung may po dito nakabukod po kasi yan lagi ang connection ng para sa lababo. Kasi po naisip ko na yan na yung sa sibo. So pwede nila diyan makita kung saan yung may bara o di kaya yung sa floor drain sa taas. Kasi pag binuhusan yun, so kung alin dyan ang barado, pag binuhusan, hindi syempre tatagos dyan. So dyan sila lahat nagpanagpo, lahat po ng tubo. Tapos iisang tubo palabas. So ito po yung open space nila, sir. So yun, sa taas wala talaga siyang bubong. So nilagyan namin siya ng grills para po safe pa rin, para po walang aakyat. Din dito sa itong isang bintana na nakikita nyo is isang kwarto yan nila, sir. So aakyat tayo sa taas para po makita nyo rin kung paano po yung nilagay nilang sa design nila, sir. So lahat po ng na to is design po talaga ng kliyente ko. So dito kasi ang plan dito ni ma'am dati is yung garden. So napag-isipan na lang na lagyan tiles. So ayun, kaya inanuhan ko na rin ng tiles. Then mag-garden pa rin naman daw si ma'am, pero yun nga, yung nakapaso na daw na mga halaman para yung yun nga, para hindi naman nga, syempre ko din siguro yung ni ma'am, para hindi din maputik or pero ang una kasing dyan ni ma'am plan is yung naka-gravel din, same sa labas. So dito po sa hagdan, bali ito din po yung preference na sir na kulay. So
Ang kulay po nito ng wall, pati ng kisame, shaded eyes, so pare-parehas po yan sila. Bali, ang ano lang pala namin dito, ang kulay lang pala namin dito is yung tatlo. Yung sa hagdan, tapos yung two-tone. Yung two-tone na yan, lahat po yan ng ano na yan, kung saan magto-two-tone, kung saan full color. Lahat po yan galing po sa kliyente namin. So, sinusunod lang namin minsan nga para hindi ako malito. Piniprint ko yung galing mismo sa kanila para po from time to time, na-check namin kung tama pa yung ginagawa namin. So, yun. Dito po sa hagdan, medyo dinaya lang namin po ito kasi pag inano po namin siya, kita po yung mga sugat-sugat nung ano, kahit po lagyan mo ng fluid type. Kita po yung mga sugat-sugat, halata po siya. Medyo malalalim pa naman. So, dito po, magiging working area to ni sir. So, may ilaw kaming isa dyan. Bukod dito sa ilaw sa taas ng hagdan, yan kasi naka 3-way yan, pwede i-off and on dun sa baba. So, dito naman, ito po yung laundry area nila, sir. So, yan po yung ano niya, yung sit up dito. So, yan po, naka-grills lang din. Then, dito, wala kasi si sir katalikuran. Merong bahay sa baba, pero yun nga, hanggang doon lang sa baba. So, i-enjoy muna nila yung ganyang scene na talagang mahangin pa, presko. Then dito po, yan po, hindi namin, naka-elevate din yan siya, kagaya ng elevation ng sa roofing, kasi nga, doon namin kinuhanan ng pampatibay sa trusses. So ito po, balik kami na po ang nag-wall niyan, kasi po, di ba po, maalala nyo, dating bintana po yan, so binaklas po namin yung bintana, para po malagyan ng bintana yung kwarto, din dito sa working area ni sir, naglagay po kami ng wall sa gitna. So, yan po, yung wire na yan nakikita nyo is abang para po sa CCTV din. So, ang CCTV nila, sir, ay sa likod at saka sa harap din sa loob. Yan po. Tapos dito po, pag tinignan mo, yan po yung siya sa ilalim. So, yan po yung doon sa baba kanina na kung saan tayo nanggaling. Yan po yung view niya. So, talagang ano po siya. Masarap dito tumambay. Minsan nga pag magbabantay lang ako dito, talagang inaantok po ako pag umano yung hangin. So ito po, same sa baba, dinala lang din dito ni sir kasi ito nga yung working station niya. So naglagay siya ng ganyang design. Then naka full ano yan siya, faded awning. Then pili yung mga area din na naka two-tone. Tapos may area na naka wall faded awning, full. Then may area po na ano siya, two-tone. Yan po ang ano ni sir, yung sa ano niya na sinunod namin. Din dito po sa ano, sa pintuan, bali ang ginamit po namin dito is yung oil wood mahogany stain. Then dito po, yung bintana po na ito, wala po kaming binago. Binaklas lang po namin yung dating bintana din inayos. Then yung grills diyan binalik din. Then ano din po, lahat po dito ginamit namin is yung gusto nila sir na Jalo Plus kasi nga po yung parang hangin talagang ano po siya, full na papasok. So dito po ang sa area sa kisame, naglagay lang po kami ng isang center light din yung pin light. Then ito po yung mga ano na yan, mga socket na yan is additional lang po, pina-additional po yan ng aming kliyente. Sa kanila din po yan nakaano kung saan banda ilalagay, yung mga ganun po. Yan po, lahat ay sinusunod lang po namin. So, dito po sa, naglagay po kami dito ng cabinet. Kasi para hindi sayang yung space. Kasi doon sa baba, pag tingala mo, so parang ang layo pa ng lilinisin mo. So, nilalagyan namin siya ng cabinet para po hindi sayang yung space. Then, isa lang yung nilagay kong shelves din sa taas niya na hangiran. Sila sir nang bahala. Then, hindi ko sinaga dito yung shelves para po makapatong sila dito pag may kukunin sila sa taas. Kasi po, masyadong malalim. So, pag finul ko yan, wala silang mapatungan. Hindi nila maabot yung pinaka doon sa dulo. So, ito, kaya inano ko lang siya na hindi full. Parang same ng ginawa ko sa bahay. Para po pag may aabutin ka dun sa pinaka dulo, pwede ka dun pumatong. Tested na po yan kasi kahit sa bahay po, pinapatong-patungan ko din. So, malaking tao pa po ako. Then, ito po, yan, kung makita nyo, ang ginamit po namin dito is yung reflective na salamin para po sa aming Jalo Plus. Hindi ko na po ipapakita sa inyo kasi makikita nyo kung gaano ako kalaki. Kasi parang salamin po siya. Talaga nakikita mo yung reflection. So, dito po, same lang din po to ng tiles. Yung ginamit namin dun sa baba is parehas lang din po dito. Bali, ang ginamit lang namin dito na kulay ng tiles is 3 color din. So,
Dito, ganun din yung ginamit namin sa pintuan. Din ito po yung isang kwarto pala na bali 2 bedroom lang to kasi isa lang naman ang anak nila, ma'am and sir. So, ayan. Pati po yung mga na sakit. Ano po yan? Additional na din. Then, sila sir din ang nag-ano kung saan area ilalagay. So, sa amin naman po, sa araw-araw namin na update. So, nakaano naman po yan. Kung mayroon po silang ipano na, ay, gusto ko dito. Pwede bang dito na lang pala kasi ganyan. Yun, naaano po talaga nila. Nasusundan. Kasi nga araw-araw kami nagsisenso. Kung mapansin nyo yung YouTube namin, talagang may mom and share lagi yan. Kasi yun lang din yung ina-upload ko dyan sa YouTube. Hindi na ako nagbubukod ng video para sa YouTube. Kung ano yung sinesend ko po sa kliyente ko, yun na rin po yung sa YouTube. So, same lang din po dito. Ang makikita nyo po dito is pinlight lang din isang center light. So, ano na kasi ngayon, medyo pahapon kaya ang reflection ng ano natin, ng mga grills papasok kasi nandito na yung ilaw dito na sa may likod. May open space. Nandun na yung ano ng sikat. Then, dito po, ang pinaka-ano pala niya sa hamba is yung ginamit lang din namin so, ano lang yan, pinunduhan lang namin po ng enamel din yun po. Ginaya namin dito sa kulay na ganito. So, lahat naman po yan, yung mga sobra po naming paint na gano'n, na hindi naman po kasi yan lagi magkaparehas ang gusto ng bawat kliyente. So, iniiwan po namin yan sa aming project para po sa mga retouching. Kasi lalo na po, pag naglipat ka, hindi maiwasang may gas-gas, may ano. Kasi pag bagong paint, mabilis siyang matuklap talaga. Mabilis magasgas. So, dito po pala ay naglagay kami ng kisame. So, ang kisame dito nila, sir, kung sa taas is flat lang, dito po is nakatambol. So, hindi na rin po nag-ano sila dito ng, yung tawag nito, naka-kublight kasi ako din honestly hindi ko rin siya, pero syempre kung gusto ng kliyente ko wala akong magawa, pero honestly hindi ko siya inaano kasi yun nga yung taguan lang talaga siya. So alam niyo naman sa Pilipinas malikabok, so taguan lang talaga siya ng alikabok, charot. Hindi magkaiba tayo ng ano, syempre kung ano po yung gusto niyo yun po, basta po ang paningin ko doon is ganun. Then minsan kasi may pagka-wild pa yung imagination ko, ayaw ko yung parang baka mamaya feeling ko nagtatago doon yung ahas pagdukot ko nung dumi o paglinis ko nung doon pala siya. Sa akin lang naman yun, magkaiba naman po tayo. So dito po, ito po sa ilaw, so sila sir po yung pumili niyan. So, yan lang po. Kung may magtanong man po sa costing nito, siguro pag may maraming nag-comment, iba-vlog ko siya ng bukod kasi po meron naman po ako yung record. So, ang kasunod po nito na video is yun na po yung pag-check ko po ng drainage. Pag-check ko po ng mga connection ng floor drain, lababo, then yung sa tubig ulan. So, isusunod ko po dito na video since iniba ko na po siya kasi nga po, pagdating sa turnover po, mag-isa na lang ako. So, hindi ko po siya kayang iangat yung takip ng manhole. Kaya po, binukod ko siya ng video. So, ito na po yung kasunod. Binuksan na namin. Ayun yung takip. Binuksan na namin kasi buhusan na namin siya. Dami ipis. Ito po siya, tubig ulan. Galing po doon. Yan yung downspout niya. Kasi ito po yung outlet, yung palabas. Tapos ito po, ito. Yan, yung na yan, downspout na yan. Downspout kasi yan. Kasi dito sa bubong na to. Yan. Tapos ito pong isa, yan, yung kulay itim. Ito. Galing po yan dito na connection sa loob. Kasi isa na lang po yan kasi isang palabas po yan. Malaking tubo po yan, yung 4. So, kaya po siya iisa kasi nandito naman po siya magpapanabuko. Yan po yung palabas. Yan, tapos, ito po, dito galing sa floor drain. Tapos, ito po sa lababo. Ito po sa downspout at saka yung floor drain sa second floor. Busan mo na. Sige. Doon, buhusan mo rin doon. Yun. Okay na yan. Yan dyan, yan. Sa floor drain. Ayan po. Ito po yung floor drain. Nasa ilalim na yan. So, okay po yung flow niya. Tapos dito po nag-ipon na ako sa may lababo. So, ayan. Ganyan siya kadami. Bibiglain ko po. Kasi pinapuksan ko naman kasi bukas. Wala akong patuwang na bukas ng mabigat. So, makita niyo po yan. So, wala pong leak.
Then, dito po, ayun na po siya. Ayun. Sa lababo po yan. Yan, itakip mo na agad, Chris, ha? Tapos tingnan natin dito. Kasi papunta yan dito sa labas yung flow niya lahat. Yan. Yan. So, ayan siya. Ayan po, wala siya. May wrapper pa. Oh, may lumabas pa. Mga dati pa yan. Yan. Oo, biglaan mo pa, Chris, boss. Isa pa. Isang buhos pa doon sa malaki. Ay, kahit doon na lang sa floor drain na ibalik mo na ba? Sa floor drain na lang. Ibuhos mo bigla. Baka may mga baso-basura pa sa gitna eh. O, yan, sige. Kasi may lumabas na wrapper eh. Nag-YouTube. Sinong ano doon? Sasagain talaga yun. Baka yung dati pa yun. Dito yung labas. O, dito lumabas. Ano pa yung dati pa yun eh, may ano pa yun. May takip. Oo, may tayo yan. Kinakang pa yun eh. Ano, sapo. Dati pa yan. Mga dati pa yan. Di ba yung sa Arcadia nga natin, nung binuhusan din natin, may mga tahong pa. Yung sa ano yan, sa manhole dati. So, ayan na po, okay na. Ayan, malinis na yung tubig na lumalabas. Okay na, Chris! Ibuhos mo pa, Chris. Ay, buhos mo na lang daw yan. Hindi, dadali niya ata yun palabas eh. Kaya yan na po, okay na. So, ibalik na po namin yung takip.